been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power.
Happy God first morning po, Melvin. Happy God first morning po sa ating lahat. Opo, ayos. Opo, malinaw po. Ayan, ayun, meron na. So ayan mga kapatid, God first morning sa lahat. Ito yung video ko ay pumunta sa, ayan. Happy God first morning po. Tol, Tol. Naging choppy, Brother Melvin. Medyo choppy, no? Bakit kaya? Unpin. Choppy yung aking audio, no? Tama? Hello po? Dumadaan lang po aeroplano. May dumadang aeroplano. Anong nangyari sa aking audio? Sandali microphone. Wait lang dito. Hello. Ayan po, sound check po. Ayun. Ayan, okay na. Okay. Ayan, Very good. salamat. Purihin ng Panginoon, ano? Praise the So Lord. sa umaga na ito ay Opo. pagbigyan nyo ako dahil ang ating naka-schedule host ay nagkaroon ng power failure doon sa kanila kagabi pa sila Pastor Seth, ano po. At para naman magpatuloy tayo ay pinasalo muna niya sa akin. Kaya lang bakit yung aking camera ay video ay lumabas dito sa screen. Hindi ako makita ng mga nasa Facebook live. Pero kayo nakikita nyo ako, di ba? Tama? Yes po. Okay, di bale. Sa mga Facebook live, di nyo ako makita. Ganun talaga pagka ako yung host, tapos ako yung nag-share sa Facebook. Itong Teams, hindi nagdi-display sa screen yung aking camera. Pero anyway, kita naman ako ng tiga Teams, yung mga nasa Teams live, ano. So muli, magandang umaga po sa lahat. Sa umaga na ito, patuloy ang ating pasasalamat sa Panginoon at muli niya tayong in-invite sa umaga na ito, no. Happy God first morning sa lahat na nandyan sa Teams live ngayon. Meron tayong 42 at doon naman sa Facebook live sa ngayon ay meron po tayong 50. 50. Ano po? 5, hindi po 50, 5 po. O yan. Nadagdagan na, 15 na sila ngayon, ano. Pero madami doon, dumadami din dyan, ano. So sa umaga na ito ay paglilingkuran tayo ng ating Bible reader, si Brother Osias Domingo. Ang Reflection 1, wala si Brother Edmond, siya ay nanginginig daw, chill siya, no. So ako ang magre-reflect at saka hanap ako ng ibang reflector sa inyo. Be prepared po, no. Nilalagnat si Brother Edmond yan. Isama natin sa panalangin. At ang ating Jesus Wins, si Brother Arnold Tiokson, naka-recorded siya. Ganyan din naman sa ating speaker ng Council on Stewardship, si Pastor Serin Paulino. So bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay manalangin. Let us pray mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit, tinataas namin ng papuri sa iyo sa umaga na ito at pasalamat sapagkat muli mo kaming tinawag, ginising mula sa aming pagpakatulog. Muli mo kaming in-invite sa umaga na ito na muli kaming makakonek sa iyo, mag-aral at ng iyong mga salita, makita ang iyong kabutihan para sa amin. Aming dinadalangin ng bawat isa na makikilawak sa programa na ito na ang gabay ng Holy Spirit ang sumaamin, gayon din naman sa mga makikinig upang aming mapapakinggan, aming matututunan ay aming maisabuhay at higit sa lahat maibahagi din naman sa iba. Pagpalain ng bawat isa sa umaga na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, sa ating Bible reading, Ezra chapter 5, nandito na po ba si Brother Osias Domingo? Wala pa yata siya. So kung wala, ay maaari po bang merong sumalo? Kung wala, ay ako po. Meron po bang available na pwedeng sumalo sa pagbabasa ng ating... Ako na, brother. Sige po. Si Brother Kuya Edgar. Edgar. Sige po. Yan, maganda. I-share ko lamang ang screen, ano? Yeah, thank you, brother. Bakit Good first morning po, mga kapatid. Ayan. Maliwanag ba ang aking audio, brother Melvin? Maliwanag. Okay. Liwanag na sikat itong araw. Bubuksan ko lang yung aking Jesus Wins Bible reading. So, ayan. Yeah, tayo po ay babasa mula sa Ezra chapter 5 na, mga kapatid.
Alain na ba natin, Panginoon, ang ating pong pagbasa. Ezra chapter 5. Muling sinimulan ang pagtatayo ng templo. Noon, ang mga propetang sina Hagay at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesiya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Na magagay tuminding si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Joshua na anak ni Josadak at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Nang panahon ding iyon ay pumunta sa kanila si Tatenai na tagapamahala sa lalawigan sa kabila ng ilog at si Setar-Boznai at ang kanilang mga kasama at sinabi sa kanila ang ganito. Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo ang bahay na ito? Kanilang tinanong din sila ng ganito. Ano-ano ang mga pangalan ng mga taong gumagawa ng bahay na ito? Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa matatanda ng mga Hudyo at sila'y hindi nila napatigil hanggang sa ang isang ulat ay nakarating kay Dario at ang sagot ay naibalik sa pamamagitan ng sulat tungkol doon. Ang sipi ng sulat na ipinadala ni Tatenai na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog at ni Setar-Boznai at ng kanyang mga kasamang tagapamahala na nasa lalawigan sa kabila ng ilog kay Haring Dario. Sila ay nagpadala sa kanya ng ulat na kinasusulatan ng sumusunod. Kay Dario na hari, buong kapayapaan, dapat malaman ng hari na kami ay pumunta sa lalawigan ng Huda sa bahay ng dakilang Diyos. Ito'y tinatayo na may malalaking bato at ang mga kahoy ay inilapat sa mga pader. Ang gawaing ito ay masikap na nagpatuloy at sumusulong sa kanilang mga kamay. Na magkagayoy tinanong namin ang matatandang iyon at sinabi sa kanila ang ganito. Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo at tapusin ang gusaling ito? Tinanong din namin sa kanila ang kanilang mga pangalan para sa iyong kaalaman upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangunguna sa kanila. Ganito ang sagot nila sa amin. Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa at muli naming itinatayo ang bahay na itinayo. Maraming taon na ang nakaraan na itinayo at tinapos ng isang dakilang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng langit, kanyang ibinigay sila sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, na Kaldeo, na siyang gumiba ng bahay na ito at dinala ang mga mamamayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro na hari ng Babylonia, gumawa ng utos si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos. At ang mga kamitang ginto at pilak sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nebuchadnezzar sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa loob ng templo ng Babylonia ay inilabas sa templo ng Babylonia ni Haring Ciro at ibinigay sa isang ang pangalan ay Sheshbazzar na siya niyang ginawang tagapamahala. At sinabi ng hari sa kanya, kunin mo ang mga kagamitang ito. Mayo ka at ilagay mo sa templo na nasa Jerusalem at hayaan mong itayong muli ang bahay ng Diyos sa lugar nito. Pagkatapos ay dumating ang Sheshbazzar na iyon at inilagay ang mga pundasyon ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Mula sa panahong iyon hanggang ngayon ay itinatayo ito, ngunit hindi pa ito tapos. Dahil dito, kung inaakalang mabuti ng hari, magsagawa nga ng pagsasaliksik sa aklatan ng kaharian na nasa Babylonia upang makita kung mayroong utos na pinalabas si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Yan po ang chapter Amen. 5 po ng aklat ng Amen. Ezra. Amen.
Salamat Praise the po Lord. sa pagsagot at pagbasa, Amen. Brother Edgar. So, ating bigyan ng ating himay-himay ng mga pangyayari dito, no? Napakaganda ng pangyayari na ito. Ako nung binasa ko to kanina at saka aking pinagbulay-bulayan ay ako talaga ay tawag dito. Ako ay na-bless, mga kapatid ko. So, ano nangyari dito, mga kapatid? So, dito yung templo ay dati na itong itinayo tinayo ni Haring Solomon nung panahon pa ng dakilang Haring Solomon, at ganoon nga ay natigil ito dahil sa mga pinuno na mga lumabag sa Panginoon, kaya hinayaan ng Diyos na ito ay matigil po. Kaya naman sa gayon ay nung sa Babylonia ni Haring Nebukadnezar nasira yan, at yung mga kagamitan kinuha nga ni Haring Nebukadnezar, tinago mo na ron. Ngunit sa pagbabalik ni Haring Ciro ay sa unang taon ng kanyang paghari, ipinag-utos niya na muling itayo ito, at yung mga gamit sa Babylonia ng mga ginto at pilak ng mga kagamitan ay binalik doon po. So sabi dito ay tiniresearch ko kung gaano katagal ito, sa panahon nung panahon kasi na yan ng Ezra 5, si Haring Darius na namumuno, at matagal nang wala si Haring Ciro o nagkapalit na sila. Hindi ko alam kung sino magkasunod, pero 16 years ang pagitan ng simula nang naiutos yung pagtatayo ng templo, sapagkat ito itinayo ng una, hindi lang natapos hindi natapos dahil sa takot ng mga tao. Natakot yung mga tao na baka muli silang salakayin ng mga kaaway ng Babylonia, kagaya ng Babylonia, Hindi natapos ito. Pero mayroon dumating na dalawang propeta. Anong pangalan si Hagay at si Sekaria. Sa gamit ang salita ng Diyos sa pangaral, bumalik ang lakas ng loob ng bayan ng Israel. Kaya muli nilang itinayo yung templo sa panahon ni Haring Darius. Bagamat yung utos ni Haring Ciro ay 16 years ago pa, nasa record naman yun ng kaharian, So ano nangyari? May dumating dalawang tao. Anong pangalan nito? Si gobernador. May dumating si Tetanay, gobernador ng kabilang ilog ng Socrates. Yan, siya yung gobernador sa lugar na yon. Nung nakita nila na tinatayo yung templo, nagtanong ito. Ang sabi ay, sino sa inyo ang nagbigay ng kapangyarihan para itayo ang bahay na ito, Parang bagang tinatanong sa mga leaders doon, sino kayo? Sino yung mga gumagawa? Sino kayo at sino nag-utos sa inyo na itayo yung templo na ito, po? So, yan ang tanong sa kanila, alam nyo anong sinagot nila? Sabi dito ay, kami ay ang mga anak ng Diyos, sa verse 11, ng langit at lupa. Grabe, Sino kayo at sino ang nag-utos sa inyo na muling itayo ang templo? Kami ay mga anak ng Diyos ng langit at lupa. At isinalaysay nila kung paano nangyari. Kinuwento nila doon kung paano nangyari. Nasabi nga nila, itinayo na ito noon, panahon ni dakilang Haring Solomon. Kaya lang ay nahinayaan ng Diyos na masira dahil nga sa mga pinuno na lumabag sa Diyos, at sa Haring Babylonia ng Babylonia ay ang si Nebukadnezar ay nagpasira nito, So ngayon ay tinuloy nila sa pamamagitan ng utos ng Haring Ciro, noong unang taon ng pamumuno ng Haring Ciro. So anong ginawa nitong, ano pang magandang sinabi dito? Sabi nito, ang Diyos ay hindi pinabayaan, nakatingin ng Diyos sa mga elder, sa mga leader, sa matatanda, na namumuno sa paggawa doon sa templo. Ibig sabihin, bagaman may dumating na mga parang tutol o nagtatanong, parang sinusuri sila, bakit yung tinatayo yan? Parang ganito, hindi pinabayaan ng Diyos sa mga tao na gumagawa dito, nagpatuloy sila, po. Anong ginawa ni Tetanay? Pumunta doon sa hari, kay Haring Darius o Dario, at nag-report siya, nag-report, sinabi niya yung mga nangyayari dito, na sila ay tinatayo ulit nila yung templo, patuloy yung kanilang pagtatayo, at maayos naman ang kanilang pagtatayo. Ngunit
sabi nila ito ay utos ng dating haring si Cyrus. Ayan, sabi gano'n. At sabi gano'n ng si Teta Nay, sabi niya kay Dario, maaari mo bang siya sa atin kung talagang ito ay iniutos ng dating haring si Cyrus? Ayan, gano'n ano. At kanilang ang siniyasat ang record ay nakita nila 16 years ago may utos nga ang haring ang haring Cyrus na itayo ang templo. Ano? Kung i-spoil ko kayo sa next chapter, alam nyo kung anong sinagot ni Haring Darius sa chapter 6 bukas ito, no? Pinayagan ni Haring Darius na ituloy ang pagtatayo ng templo. Magandang kwento nito. May mga personal reflection din ako dito mga kapatid, ngunit tutuloy ko na ba o merong gustong mag-reflect pa? Baka merong gustong mag-reflect sa inyo mga kapatid. Dahil wala yung isa kong kapartner na mag-reflect, so ibibigay ko sa inyo yung pagkakataon. Pero habang nag-iisip kayo, itutuloy natin. Ano? Ang kwentong ito mga minamahal ay... sige Kuya Edgar, go. Pasok po. Oo, maganda rin kasi yung ating reflection dito sa pangyayari na ito. Makikita natin yung pagkilos o patnubay ng ating Panginoon sa kanyang mga leader. Sa kabila na maraming mga obstruction ba o pumipigil ng chapter 4 ay sinubukan na nila pero hindi nga naituloy dahil maraming pumipigil at kumukontra sa pagtatayo. Pero nakita natin na palibasa ang kalooban talaga ng Diyos ay ang muling maitayo ang kanyang templo ay gumagamit talaga siya ng mga leader na kanyang kasangkapan para maisakatuparan ang kanyang tuluyang plano. At makikita natin yan sa verse 5, sa verse 5 na ang mata ng Diyos kanya dyan ay sumasa kanila. Ayan na. So yung patalimhagan na salita dyan ay tumutukoy doon sa basbas, na masasabi nating baon-baon itong dalawang propeta, si Hagay at saka si Zacarias. Magaman hindi pa rin na kumpleto sa panahon nila yung sinasabing reconstruction ng Jerusalem at saka ng temple, kasi yan ay mangyayari pa sa panahon ni Nehemias. Pero anyway, ang nakita natin na magandang lesson para sa atin dito mga kapatid ay hindi humihiwalay sa kanyang mga leader ang basbas ng ating Panginoong Diyos. At sabi doon hindi sila mapipigilan. Parang harangan mo man yan ng tangke, tuloy pa rin. Yan ang nakita ko dyan na napakagandang espiritu na para sa atin din. Bagan may mga challenges tayo sa pagpapasimula ng ating CLPM. Wala yung itatayo pa lang ang ating mga headquarters at mga opisina. Ay hindi ito hadlang dahil ang alam natin at sigurado tayo ang basbas ng Diyos ay nasa sa atin mga kapatid. So hindi tayo panghihinaan, hindi tayo magdadalawang isip. At ang ating yung tinatawag ba natin na decisive action ay talagang magkakaisa doon sa isang layunin na itatayo natin para sa karangalan at kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Yan lang po, Brother David. Salamat. God bless po. Salamat po Kuya Edgar. Yan, ang mata ng Diyos ay tunay na nakatingin, nakabantay sa pagtayo ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban. So ang personal reflection ko dito mga minamahal ay alam niyo yung rebuilding finishing what has been started, tapusin kung ano man ang nasimulan. Kasi sinimulan nila ito panahon ni Haring Cyrus. Sinimulan nila ito pagtatayo, may mga haligi yan dyan o yung nasa gitna yung tawag ito, yung basta sinimulan nila, hindi ko na ma-picture out kung ano yung pagkakasimula, natigil lang kaya tinuloy nila. So sa ating naman personal na buhay, life application, tayo yung templo ng Diyos. Sinimulan natin itong itayo
nung una natin tinanggap si Jesus, ano. Ito ay isang imbitasyon sa atin, mga kapatid, ano, itong chapter 5, na ipagpatuloy natin yung nasimulan natin itayo, ano. Sinimulan natin itayo ang templo ng Diyos, yung ating katawan, yung ating personality, yung ating pagkatao nung sinanggap natin si Jesus. Kaya lang sa kabila ng sa mga sunod-sunod na mga pagsubok sa ating buhay, minsan nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos, ano. Minsan tayo ay hindi natin siya nakilala ng lubusan. Kaya ngayon muli tayo ini-invite ng Diyos na muling ituloy yung pagtatayo natin ng templo, no? At sabi niya, ang pangako niya, yung mata ng Diyos nakatingin sa atin, ano, pagkat kalooban niya na itayo natin yung ating templo, individual temple, mga minamahal ko, no? Individual temple. At kung itayo natin yan, na matatapos natin at sabi nga ni Kuya Jer, ano mang tangke yung umarang, tutuloy yan, ano? Tutuloy at matutuloy yung ating itatayong templo, yung ating sarili, kumbaga magiging tayo ay Christ-like character, ano po. Yan ang magandang reflection dito, mga kapatid, ano, na nakita ko. Rebuilding or finish what has been started, ano po, kasi ito ay ang kalooban ng Panginoon. Nangyayari talaga yan, ano, dahil katulad sa mga bayan ng Israel na nangyari na magkaroon ng mga kaguluhan, mga leader na naging disobedience, kaya hindi natuloy. Ayan, ano po, at ating babasahin, bigyan natin ng pagkakataon basahin yung mga reflections ng kapatiran dito, no. Simulan natin kay Pastor Seth. But the eye of their God was upon the elders, ano. Sa Hebrew thought, ang mata ng Diyos ay simbolo ng kanyang providence, approval, ano, at covenant presence. Habang iniimbestigan sila ng gobyerno, o yung dalawang gobernador, ano po, doon sa kabilang ilog ng Euphrates, may mas mataas na hari na nagbabantay sa kanila. Sino yun? Ang Diyos, ano po. Ito ang mensahe sa panahon natin ngayon. Habang iniisip mong walang nakakakita sa sakripisyo mo, bilang magulang, bilang leader, bilang pastor, bilang manggagawa, ay may nakatingin palang mata sa iyo. Ito yung mata ng Diyos, ano po, mga kapatid. So hindi nawawala sa langit ang tahimik mong katapatan. Ayan, ano. Sa Ezra 5, ang paalala na ang gawain ng Diyos ay hindi sumusulong dahil walang oposisyon. Sumusulong ito dahil may mga taong pinipiling sumunod kahit may oposisyon, ano po. So totoo yan, ano, mga kapatid, ano. Kapag tayo ay sumunod sa gawain ng Diyos, laging may oposisyon, hindi maaaring walang oposisyon, ano. Laging kokontra niya si Satan, gagamitin niya lahat para magkaroon ng oposisyon. Ngunit nandyan din naman ang Diyos para pagmasdan at bantayan tayo, no. So kaya minsan ang kailangan ng church ay hindi bagong programa, kundi bagong pagkabuhay ng tinig ng Diyos sa pulpito, sa tahanan at sa puso natin, ano. So ayan, mga kapatid, na kagaya ng mga bayan ng Israel, yung tinig, bagong tinig ng dalawang propeta, si Zacarias at saka yung isa pa, yun ang bumuhay sa kanilang mga puso. Kaya muling naitayo ang templo, no. So, salamat po, Pastor Seth, sa iyong magandang reflection. Ganoon naman si Maria Gina Rojas. Nangyari, muling nagtayo ang mga Hudyo ng templo sa Jerusalem sa pamumuno nila Zerubbabel at Jesua. Ito yung dalawang propeta, ano po. Ito yung dalawang leader o dalawang elder, ano, na pinalakas ng mga propeta dahil sa utos ng Diyos at naunang pahintulot ni Haring Cyrus. Kahit tinanong sila ng mga opisyal ng Persya, dapat mangyari, magpatuloy ang pagtatayo at kilalanin ang hari ng kautosan ni Cyrus. Kapag Diyos ang nag-utos, walang makakapigil kanila. Kailangan ang pananampalataya at tapang ang ating response. Tayo dapat na magpatuloy sa paggawa ng tama at manatiling matatag sa pananampalataya. Salamat po, Sister Ma'am Maria Gina Rojas. May naisip ako, isa habang binabasa ko ito, no. Sa Ezra chapter 5, may dalawang tanong na mas maganda nating idiin, ano. Unang tanong, sino ka? At sinong nag-utos sa iyo na itayo ang templo? Muling itayo ang templo ng Diyos, ano. Mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may nagtanong sa atin, sino ka? Sino nagbigay sa iyo ng utos na mangaral? Sinong authority nagbigay sa iyo ng utos na mangaral ng mga ganyang pangaral? Anong isasagot natin, mga kapatid? Maganda yung naging sagot ng mga leader dito sa ano, no. Itong dalawa na ito, si Zerubbabel at si Joshua, maganda yung kanilang nagasagot. We are nobody.
we are nobody. Pero ang nag-utos sa amin ay hari ng langit at ng lupa. Grabe, no? Ganon tayo, mga kapatid, ano? Hindi natin itataas yung ating sarili, bagkus ibababa natin dahil yan ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesus. Siya ay naging magpapakumbaba. Ganon din dapat tayo pag nagtanong kung sino tayo. We are nobody. But ang nag-utos sa amin, nagsugo sa amin, ay ang hari ng langit at ng lupa. Ano po, napakaganda, no? Kaya huwag natin, may nagtanong kung sino tayo, hindi natin dapat itaas yung ating sarili, kundi tayo ay magpakumbaba. Bago ko basahin yung kay Brother Sunny Talusan, nagtataas ng kamay sige po, RS, hindi ko makita ang pangalan. Go ahead po. Kay Brother Romel Sabeliano. Sige, go ahead po, Brother Romel. Sige po. Ayan po. Natumbok mo, Brother Melvin, yung ibig ko sabihin dyan sa good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Natumbok mo yung punto doon sa verse 11. 11. Nahuli mo pong nabanggit. Totoo po yun. Sino po ba ang nag-utos? Walang iba kundi ang ating Diyos. Di po ba? Nakita natin kung paano po pinatnubayan ng Diyos ang pagtatayo muli ng kanyang templo, mga kapatid. At ito po ay nagpapatunay na sa atin po ngayong panahon ay hindi po mapipigilan yung pagtatayo ng templo. Kaya nabanggit nga po rin ninyo kanina, Brother Melvin, na yung templo na tinutukoy actually dito yung ating puso. Yun po yung tinutukoy na templo. Pero sa ritual na nakikita natin ngayon po ay yung templo na ating pinupuntahan. Walang iba kundi ay simbahan. Kaya makikita natin, mga kapatid, kung paano gumawa at gumabay ang Diyos sa bayan na nangyayari ngayon, mga kapatid. Kasi po maraming humahadlang sa pagtatayo ng templo, pero nakita natin dito sa binasa natin na si Haring Ciro ay talagang masasabi natin na ang kanyang puso, ang kanyang dedikasyon sa Diyos ay talagang may tapang na pananampalataya. Kaya ganun din po sa atin bilang mga lingkod ng Diyos na pinag-utusan ng Panginoon din na sabihin, gawin nyo ito, ang aking pong inuutos sa inyo na inyong itayo ang templo. Ngayon naman ay binabanggit nga po yung ating pong headquarters. Tayo'y naniniwala lahat na marami pong mga humahadlang, minsan may mga negative, pero huwag tayong magpa-apekto doon, mga kapatid. Yun yung aking pong pananaw doon. Huwag tayong magpa-apekto kasi sabi ng Diyos kung talagang mayroong kaluluwa na ililigtas ang Diyos, hindi niya po yan kahadlangan. Talagang ipagpatuloy yan at mayroon talagang taong gagamitin para maitayo ang kanyang pong headquarters. Kasi alam niya po maraming kaluluwa ang maakay, maihanda sa kanyang ikalawang pagdating. At tayong lahat po ay maging kabahagi po niyan, mga kapatid. Yan po yung ating pong dapat na ilagay po sa ating isipan. Na yan po ay hindi natin gawain, kundi yan ay inatang lamang sa atin ng Panginoon na gawin. Yun yung aking nakitang principle po dyan, mga kapatid. At sa huli, nakita natin, mga kapatid, kung paano ang templo, sa tulad ni Ciro na binabanggit dito, na ang pagkasira nito, mga kapatid, ay hindi hinayaang nasira, kundi ito ay kanyang ni-restore. Ngayon din po sa ating buhay, ang ating relasyon sa Panginoon, alam natin minsan, mga kapatid, na tayo ay nagkakaroon din ng problema sa ating pong pananampalataya, sa ating pong paglilingkod, iba-iba pong mga problema. At hindi na po yan bago sa atin, mga kapatid. Doon tayo po pinapatibay ng Diyos kung talaga tayo ay matibay sa harapan niya. Kaya sana nawa, ay nandyan po yung mga pagsubok na yan, hindi natin yun pigilan, mga kapatid, na hindi na ako tutulong kasi maraming pagsubok sa akin dumating. Nung wala naman ako sa gawain, busy lang yung buhay ko.
Ngayon na ako ay nag-commit sa gawain ng Panginoon, bakit lalong humirap yung buhay ko? Alam niyo yun mga kapatid, parang lagi natin pong iniisip na ang buhay natin siguro ay bakit naging puno ng nung tawag doon sa Tagalog, miserable. Yun mga kapatid, di ba? Pero alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon, sabi nga diyan kanina, ay nakikita niya lahat yung gawa natin. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo, ay, ito, parang hindi ko to kayang gawin. Pero sa totoo, ang Diyos, sabi niya, hindi, kaya mo yan. Magtiwala ka lang sa akin. Kasi ako ang bahala sa iyo. Kaya ganun din po sa ating pong plano sa headquarters natin. Yan po ay talagang alam ng Diyos kung ano yung puso natin lahat sa pagtatayo niyan mga kapatid. Bakit ang gusto ng Diyos ay patuloy ang kanyang gawain hanggang sa kanyang pagdating. Kasi alam ko mga kapatid, marami pa talagang kaluluwa ang nag-aantay sa Panginoon. Sino po ang gagawa nun? Tayo. Lahat po narito sa CLPM. Kasi po, magbalikatan tayo. Yun yung sabi ng Panginoon, magtulungan tayo. Yun po yung purpose natin mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ang iiwan ko po sa inyo, huwag po tayong manghinaan ng loob. At huwag magulumihanan ang ating puso sa lahat ng hamon na ating nararanasan. Magtiwala tayo, ang sabi nga po ay magkaroon tayo ng tapang na pananampalataya na kasama ang Diyos para po tayong lahat ay magtatagumpay. Yan lamang po, Brother Melvin, ang aking pong ma-share. Happy God First Morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po, Brother Romel, ano? Salamat sa iyong magandang reflection. Basahin natin yung kay Brother Sunny Talusan. Ang kabanatang ito ay nagtuturo sa atin ng gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy sa tamang panahon. Kahit natigil ang pagpapatayo ng templo dahil sa takot at oposisyon, muling pinalakas ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng nina Hagay at ni Zechariah. Ipinakita rin na mahalaga ang pagsunod kaysa sa takot sa tao, na kahit inuusik sila ng mga opisyal ng mga Persya, nagpatuloy pa rin ang mga Hudyo sa pagtatayo ng mga templo. Ang Diyos ang tunay na nagbabantay sa kanyang bayan. Sa chapter 5, sinabi na ang mata ng Diyos ay nasa matatanda ng mga Hudyo, kaya hindi sila napipigilan. At ang panghuli ay mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at pagkakaisa. Habang binabasa ko ang Ezra, na-realize ko na maraming pagkakataon sa buhay ko na natitigil ako dahil sa takot, sa pagod at paghihina ng loob. Napaisip din ako na minsan masyado akong nakatingin sa problema kaysa sa presensya ng Diyos. Napakaganda na po. Sa kabila ng oposisyon, hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang bayan. Ganito rin ang buhay ko kahit may mga pagsubok. Hindi ibig sabihin na wala ang Diyos. Maaaring siya pa ang nagbibigay lakas upang magpatuloy tayo. Ang takeaway ko ay ang gawain ng Diyos ay hindi mapipigilan ng tao. Kapag tinawag tayo ng Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas at gabay. Huwag hayaan manaig ang takot kaysa sa pananampalataya. At ang encouragement mula sa ibang tao ay maaaring paraan ng Diyos upang ito ay tumayo. Ang tugon ay pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy akong pinaalalahanan akong magtiwala at magpatuloy kahit may pagsubok at hadlang. Kaya ang panalangin ko ay maging matatag at manampalataya at masunurin sa iyong kalooban araw-araw. God first morning everyone, mga kapatid. So yan, ang chapter 5 ng Ezra ay tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat isa. Kaya tandaan natin ang Diyos, babantay niya tayo kung tayo ay magpapasusuko sa Kanya. Ibigay natin ang pagkakataon kay Brother Edgar para sa panalangin, closing prayer, ating Bible reading. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kailangan mo namin Diyos, Panginoon po namin banal, purihin ka sa inyong pong kabutihan at pagpapala sa inyong pong bayan. Salamat po Diyos sa palagi po ninyong patnubay, pangunguna sa aming pong mga leader, sa inyong pong mga sinugo o Diyos. At sa pangyayari sa kasaysayan, nakikita po namin na tapat po kayo sa inyong mga pangako. At ang inyong pong plano ay natatatag sa kabila ng maraming pagsubok, mga hadlang o mga kahirapan. Narito Panginoon, pinatunayan po ninyo sa pamamagitan ng kasaysayan na kung paano sinalita ninyong una ay mangyayari sang-ayon sa inyong pong kalooban. Magtiwala po nawa kami o Diyos na samantalang kami ay naririto
at sumusuong din sa mga maraming pagsubok sa pagtatatag ng CLPM, ng mga opisina, ng aming pong mga pastor. Kayo po, Diyos, ang aming pong mga kasama. Magtiwala po kami na kayo ang magpapala sa bawat isa po sa amin. At sa aming pong sisimula ng mga pangarap pang maitatag ang kadakilaan po ninyo sa Central Luzon provinces. Dalangin namin, O Diyos, na bawat isa po sa amin ay magkaroon din po ng personal na commitment, tibay ng loob at tapang, Panginoon, at masiglang pananampalataya upang hindi po kami magsosolong gagawa, kundi marami po kaming aakayin sa inyo pong banal na paanan at sa inyo pong gawain. Sa pamamagitan po nito, O Diyos, madakila po nawa namin lalo pa ang inyo pong banal na pangalan at ng aming pong mga paglilingkod ay maging katanggap-tanggap po sa inyo pong banal na paanan. Maraming salamat po, O Diyos, at may patnubay sa aming pong God First Morning. Lahat ng ito, O Diyos, pinabalik po namin kapurihan, kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyo pong banal na pangalan ngayon at magpasawalang hanggan. Ito po sa mo namin at dalangin alang-alang sa banal na pangalan ni Jesus namin pong tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Good morning po. Happy God First Morning. Ang title po ng ating devotional ay Ang Kanyang Pananaw. Ang key text ay matatagpuan sa Juan 11:11. Ang sabi po dito, si Lazaro ng ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pupunta roon upang gising. Walang sound? Ayun, meron na po, bro. Mendel. Sandali ah. Dahil hindi yun. Pero nakikita nyo sa screen. Wala po kayong picture po. Sound lang po. Ulitin natin ah. At sandali lang. Ayan, kita nyo po ngayon. Ay, nawala yung Wala pa share. po. Nawala yung share. Opo. Teka, ito to. Boses lang. Ayan. Sige, ulitin natin. Sige po, take 2. God First Morning. Ang title po ng ating devotional ay Ang Kanyang Pananaw. Ang key text ay Ayan. Ayun, God okay na First po. Morning. Ang title po ng ating devotional ay Ang Kanyang Pananaw. Ang key text ay matatagpuan sa Juan 11:11. Ang sabi po dito, si Lazaro ng ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Naaalala ko ang takbo ng aking mga panalangin. Matindi ang karamdaman ng aking ama dahil sa kanser. Nagawa na ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit ngayon ay ipinadala na siya sa bahay upang hintayin ang hindi maiiwasan. Hindi natitinag ang kanyang pananampalataya kay Jesus. At handa na siya. Nagpadala ako ng mensahe sa Facebook na umihiling ng mga panalangin na sana'y magbigay ang Diyos ng kapayapaan at pagpapagaling ayon sa kanyang kalooban. Habang lumilipas ang mga araw na nakikilala na ang Diyos ay nagbibigay ng di pangkaraniwang kapayapaan, nagpadala ako ng mga kahilingan para sa panalangin, para sa pagpapagaling ng Diyos o para sa kanyang awa na hayaang makatulog ang aking ama. Sa wakas, dumating ang kamatayan bilang isang kaginhawahan sa dalawang dahilan. Hindi na siya maaabala ng kaaway dahil sa sakit at pansamantala lamang ang kamatayan ng aking ama hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Matapos ang kanyang tila pagkaantala, kasunod ng balita ng karamdaman ni Lazaro, sa wakas ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea, ayon po yan sa Juan 11:7. Pinaalalahanan siya ng kanyang mga alagad na hinahanap siya ng mga Hudyo upang batuhin at tumugon si Jesus sa pamagitan ng pagsasalita tungkol sa araw at gabi at sa liwanag at sa kadiliman. Talata 8:10. Ang gabi ay sumasagisag sa kawalan ni Jesus. Siya ang liwanag ng sanlibutan
araw pa rin, ngunit hindi ito magtatagal. Pagkatapos gumawa si Jesus ng isang nakakagulat na pahayag. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Talata 11. Tulad ng karaniwang sa ebanghelyong ito, hindi nila nauunawaan ang kanyang sinasabi at tumugon sa kanyang literal na mga salita. Sige, kung siya ay natutulog, gagaling siya. Siyempre, nagsasalita si Jesus tungkol sa kamatayan ni Lazaro. Hanggang sa panahon ng Kristyanismo, nakakapanghina at laganap ang takot sa kamatayan. Natatakot ang mga tao sa mismong kaisipan ng kamatayan at sa hindi nalalaman na nakapaligid dito. Nang mamatay si Jesus at nagtagumpay sa kamatayan, radikal na binago niya ang paraan ng pagsasalita ng kanyang mga tagasunod tungkol sa kamatayan. Ito ay hindi na isang nakakatakot na kaganapan, kundi isang matamis na pagtulog. Ang pananaw kasama ang aking ina at ama ay nagpapahinga sa isang matamis na pagtulog. Naghihintay sa umaga ng muling pagkabuhay kung kailan maririnig nila ang isang malakas na tinig na tinatawag sila mula sa kanilang mga libingan. Tulad ng narinig ni Lazaro sa talata 43, anong pagkakaiba ang dulot ng pananaw ni Jesus kapag may namatay na mahal sa buhay? Mayroon tayong katiyakan dahil nagtagumpay sa kamatayan. Ang ating pong devotional ay nagpapaalala po sa atin na ang kamatayan ay hindi may iwasan at lahat po ng tao ay makakaranas po ng kamatayan. So, pero ang sabi ng Panginoon, ang pananaw ng Panginoon tungkol sa kamatayan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. So, bilang tao, natural lamang po na tayo ay matakot, malungkot kapag nawawala ang isang mahal sa buhay. So, mahirap tanggapin ang sakit ng paghihiwalay. Diba? Lalo kapag makikita natin sila ay dumaraan sa matinding paghihirap. So, dahil sa karamdaman, so gayon pa man sa pamagitan po ng kwento ni Lazaro, mas mauunawaan po natin na ang kamatayan ay hindi tunay na wakas para sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, nang sabihin po ng ating Panginoong Hesus na si Lazaro ay natutulog, so pinapakita po dito ng ating Panginoon na ang kamatayan ay isang pansamantalang pahinga lamang. Tulad po ng pagtulog natin na ang kasunod po ay paggising. So may pangako rin po ang Diyos ng pagkabuhay para sa mga anak na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil dito, nabago ang ating pananaw tungkol sa kamatayan. Hindi na lamang ito isang nakakatakot na pangyayari, kundi isang paghinga muli sa sakit at pagdurusa sa mundong ito. Diba, kung naalala niyo po yung nabanggit po doon na kung naalala niyo po doon sa ating devotional, ang sinabi po doon, ang dalawang dahilan ng kaginawahan sa kamatayan. Una, hindi na siya maaabala ng sakit, ng kaaway. At pangalawa, ang sabi po doon ay sa kabila ng kamatayan mayroon pong paggising na kung saan ang Panginoong Hesus pag dumating ay kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya, tayo po ay Kanyang gigisingin. Sa panahon po ng pagsubok, pagkawala ng ating mahal sa buhay, ang Diyos po ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa atin na makakasamang muli sa muling pagkabuhay. Ang tagumpay ni Jesus sa laban sa kamatayan ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na may buhay na walang hanggan para sa mga sumasampalataya sa Kanya. At sa huli, natututunan natin na kahit may lungkot at luha sa pagkawala, may kapayapaan pa rin dulot na ang pananampalataya sa Diyos, ang kamatayan na hindi katapusan kundi pansamantalang pahinga lamang hanggang sa araw na tawagin muli ng Diyos ang Kanyang mga anak upang
mabuhay kasama niya magpakailanman. Kaya napakaganda ng pangako ng ating Panginoong Hesus na sa kabila po ng mga karanasan na mararanasan na ang kamatayan, mayroon pong muling pagkabuhay kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po, ito po ay palala sa atin na huwag po tayong matakot sa kamatayan. Huwag po tayong panghinaan sapagkat ang Panginoon ay nandyan upang alalayan po tayo sa lahat ng mga kalungkutan po natin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat at pumupuri po sa inyo sapagkat muli niyo po kaming ginising sa aming pagkatulog. At salamat Ama dahil nandyan po kayo lagi upang kami po ay alalayan. Yes, ang kamatayan ay dumarating at hindi po ito maiiwasan. Pero alam po namin Panginoon sa kabila po nito, sa kabila po ng lungkot, mayroon pong pag-asa na kung kami po ay mananampalataya po sa inyo, ay bagamat ang kamatayan ay nararanasan, mayroon pong muling pagkabuhay na kami po ay magsama-sama sa inyo pong kaharian na masaya. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na nabubuhay, na pagtibayin sa aming espiritual na pamumuhay, laging nakakonect po sa inyo upang ang kaaway ay hindi po matempt po sa amin. Kami po ay maging pagpapala sa aming pong mga kaibigan, sa aming mga nakakasalamuha. Panginoon, hinihiling din po namin Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng magandang kalusugan ang bawat isa sa amin. At lalong higit ang programang ito tuwing umaga at sa gabi, na patuloy niyo pong pag-ibayuhin ang aming pong pakikinig at pag-join upang lalo pong lumago ang aming spiritual na kalagayan. Panginoon, ang Holy Spirit ay patuloy niyo pong ipamanhik po sa amin upang anuman pong hamon ng buhay, anuman pong pagsubok na dumating po sa amin, ito po ay malalagpasan po namin, hindi po sa aming sarili, kundi sa inyo pong kalooban, sa inyo pong guidance at tulong. Patawad Ama sa aming pagkulang pagkakasala. Dalangin ko po ito sa matamis ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Salamat po, Brother Arnold Tiongson. At Amen. pakinggan natin ang God First video. Ganap na naibalik, September 14, Offertory Reading Devotional. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Roma Kapitulo 8 Versikulo 29. Ginawa ang tao sa wangis ng Diyos, kaya kasang-ayon ang kanyang likas sa kalooban ng Diyos. May kakayahan ang kanyang isipan na makaunawa ng mga banal na mga bagay-bagay. Dalisay ang pagmamahal, at ang panlasa at kinahihiligan ay nasa ilalim ng katwiran. Dahil sa kasalanan ay nadungisan ang banal na pagkawangis at halos nabura. May ilang panahon ang lumipas, nasumpungan ng janitor ng Art Museum ang isang painting sa silid basurahan. Dahil nabubulok na, marumi at hindi na makilala ang painting, itatapon na sana niya ito sa basurahan. Subalit nagpasya siyang ipakita muna ito sa direktor ng museum. Nakita ng direktor na parang wala ng kabuluhan ang painting. Ngunit nagpasya siyang bigyan ito ng isang pagkakataon at dinala niya sa mga dalubhasa sa mga lumang painting upang maisaayos na muli. Ginawa ng buong husay at tiyaga ng pintor ang pagpapanumbalik ng painting hanggang sa matapos ito. Napakahusay ng kanyang pagkagawa na ikinamangha ng maraming dating nakakita sa painting, at hindi sila makapaniwala na ito ang dating painting.
Nalaman ng lahat na ang signatura ng orihinal na pintor ay ang tatay mismo ng mahusay na pintor na nagpanumbalik ng lumang painting. Dinungisan ng kasalanan ang karakter ng mga taong nilalang, na obra maestro ng banal na paglalalang. Subalit si Jesus ang anak ng kataas-taasang pintor, ang dumating upang ibalik sa atin ang wangis ng manlalalang. Ang mga katuruan sa Biblia tungkol sa pagtatapat ay sinadya upang tulungan tayo sa proseso ng pagpapalago ng ating karakter. Hindi iyon patungkol sa pagsasauli ng ikapo at mga handog, hindi rin tungkol sa uri ng pagkaing ating kinakain. Ang punto ay kung paano hinuhubog ang ating karakter. Tumutulong sa paglagong spiritual ang katapatan. Kapag nag-iikapo ang isang Kristiyano ng regular at sistematiko, isinusulong niya ang pagtanggi sa sarili at inaalis ang kasakiman o pagkamakasarili sa kanyang puso. Kaya ang akto ng pag-iikapo ay nagiging pagpapala, samantalang tumutulong sa spiritual na paglago ng mananampalataya. Karumaldumal ang pagiging makasarili sa paningin ng Diyos. Dahil inaalis nito ang pag-ibig, pagiging mapagkaloob, at kahabagan sa ating kapwa. Tanging ang pagtatapat lamang ang makatutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang pagkamakasarili. Ang palagiang pagtanggi sa sarili ang lunas ng Diyos sa nagnanaknak na kasalanan ng pagkamakasarili at pag-iimbot. Testimonies for the Church, Volume 3, Pahina 548. Panawagan. Tumatagal ang proseso ng banal na pagpapanumbalik hanggang may buhay, subalit kailangan nating pahintulutang magsimula na ngayon. Hilingin natin sa Panginoon na patnubayan ang ating pagpapasya at mga paggawa upang ating mapagtantong binabago tayo sa wangis ng kanyang anak. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. mga kapatid. At ngayon ay ibigay natin ang pagkakataon kay Pastor Seren Paulino. Pastor Seren Paulino, God bless morning po sa iyo. Ayan, naka-unmute na siya. Oh, madilim. Good morning po. Morning, Pastor. Hanap ako ng side na po pwedeng maliwanag. Maliwanag naman, Pastor. Okay naman, kita naman. Okay na yan, Pastor. Ayan. Nakikita naman po kayo, Pastor. Ayan, kita. Medyo, lalong madilim ha. Okay. Happy God first morning po mga kapatid. God first morning po, Pastor. Good first morning. Ayan. Good first morning po. Madilim. Okay, purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At tayo ay muling nagkasama sa ganito pong platform. So nais ko pong ibahagi ang mensahe ng ating Panginoon dito po sa Council on Stewardship. Ano po ang title po ng ating pag-aaral? Sa Tagalog ay Katutubong Kaloob na Sumama. Ito pong topic natin ay nakasentro po sa tinatawag na panganib sa kasaganaan. Yan po ay Kabanata 30. Ano? At ito pong pag-aaral nito ay nakasentro talaga sa pagka ang kasaganaan ay iyong iibigin, ay talagang mapapalayo ka sa Panginoon. Kaya ngayon, ang tema po ay nakasentro po sa tinatawag na pag-iimbot. At dito naman ay may payo din sa atin para hindi po tayo madamay sa ganitong uri ng kasakiman. Nang sa ganon ay sa gitna na tayo ay nagkakaroon din ng kayamanan, ay maiwasan po natin yung salitang pag-iimbot. So nais ko pong basahin ang buong tema ng pag-aaral natin
bago po ako magbigay ng refleksyon. Ang sabi po ay ganito, ang pagnanais na magtamo ng kayamanan ay katutubong bahagi ng likas. Inilagay doon ng Ama sa langit ukol sa marangal na layunin. Kung tatanungin mo ang kapitalista kung sino ang pumatnubay sa kanyang mga kalakasan, sa tanging layunin ng pag-iipon ng kayamanan at pagdaragdag sa kanyang mga tinatangkilik, ay nagbigay sa kanya ng kasigasigan sa paggawa. Hindi siya makapagbibigay ng tiyak na dahilan, ng tiyak na layunin. Hindi niya may paliwanag ang alinmang maari pang galingan ng bagong kaligayahan maranasan. Patuloy lamang siya sa pagdaragdag sa kanyang mga kayamanan sapagkat ibubuhos niya roon ang lahat niyang lakas at kakayahan. So dito sa unang bahagi, binabanggit dito na yun daw pagtamo ng kayamanan o pagnanais na magkaroon ng kayamanan ay ito'y bahagi daw ng likas ng tao. No, bahagi ng likas ng tao kasi kahit noon pa man makikita natin na mismong si Eva ay nagkaroon ng pagnanasa, no? At makita natin na ito ay nagpapatuloy na talagang tayo ay nagnanais na magtamo ng kayamanan. So hindi yan po, kumbaga ay hindi yan lingid sa atin na kahit tayo na mga umaasa sa Panginoon ay nais natin magkaroon ng kayamanan. Kaya lamang mayroon dito na bagamat ito ay katutubong bahagi ng likas natin, ang nagiging problema lamang dito ay yung bang wala kang purpose, hindi maayos ang iyong layunin, kundi ayon dito sa pag-aaral natin, yun daw mga tao na naghahangad ng kayamanan, pagkat tinanong mo kung saan galing ang kayamanang ito, ang nangyayari ay wala silang tiyak na dahilan kung bakit gusto nilang magkaroon ng kayamanan. Kundi lalo pa nilang ibinubuhos daw yung kanilang lakas o kakayahan para lalo silang magkamal ng kayamanan. So yan po yung nagiging problema. No? Ang nagiging problema rito ay hindi nila alam kung saan ang gagaling ang kayamanan, kung saan talaga kung sino ang nagbibigay. No? Kung sino ang nagbibigay. Kundi bagkus ang nangyayari, lalo pa silang nagnasa na magkaroon pa lalo ng kayamanan na walang tiyak na layunin. Okay? So, itutuloy natin ang sabi rito, sa taong makasanlibutan, may paghahangad lagi ukol sa isang bagay na wala sa kanya. Ayan. Naging ugali na niya na iukol ang bawat pag-iisip, bawat adhikain sa mga bagay na maglalaan para sa hinaharap. Habang siya ay tumatanda, ang paghahangad nito ay lamang sumisidi at natural lamang na ang taong mapag-imbot ay mag-iimbot pa ng higit sa panahong ang mga bagay ng sanlibutan ay parang lumalayo sa kanya. So alam na natin dito sa pag-aaral natin na ang tinutukoy sa ganitong pagkamal ng kayamanan at pagnanasa na lalo pang magkaroon siya ng kayamanan ay ang mga taong makasanlibutan. Okay? Nang sabi nga rito sa pag-aaral natin, ugali niya na iukol ang bawat pag-iisip, bawat adhikain. Kahit tumanda siya, ay hangad pa rin niya na lalo pa siyang magkaroon ng napakaraming kayamanan. Kaya dito pumapasok na yung salitang pag-iimbot. Na ito ang nagiging dahilan para siya ay lumayo sa Diyos. Ang sabi pa sa patuloy nating pag-aaral, ang lahat ng kalakasan ito, ang kasigasigan, ang kasipagan at pagsusumikap
ukol sa kapangyarihan sa lupa ay bunga lamang ng pagsama ng kapangyarihang kaloob sa kanya na ginamit sa maling layunin. Ayun. Ang bawat kaloob sana ay maaring palaguin at sanayin ukol sa makalangit at walang hanggan, sa lalong matimbang na mga bagay sa kalwalhatian. Ang mga ugali at gawain ng mga taong nagsusumikap ukol sa mga bagay ng sanlibutan at ang kanyang paghahangad na laging madagdag sa kanyang tinatangkilik ay isang magandang leksyon para sa mga anak ng Diyos na nag-aangkin ng adikaing magtamo ng kalwalhatian, karangalan at buhay na walang hanggan. Ang mga anak ng sanlibutan ay higit na marunong sa kanilang lahi sa mga anak ng kaliwanagan. At dito ay nahahayag ang kanilang kaalaman. Ang kanilang mithiin ay pakinabang dito sa lupa at ukol dito ay itinatalaga nila ang lahat nilang lakas. O nawa, ang ganitong kasigasigan ay mahayag din sa mga gumagawa ukol sa makalangit na kayamanan. So dito sa pinakahuling part ay binanggit na po rito yung tinatawag na taong makasanlibutan at taong makadiyos. So nagkaroon ng pagkakaiba. Nang sabi nga rito, yun daw mga taong makasanlibutan, ang kanilang kalakasan, kasigasigan, kasipagan, at pagsusumikap ukol sa kapangyarihan ay ginagamit ito sa maling layunin. Subalit ang sabi rito, na dapat ito ay palaguin, sanayin, ukol sa makalangit na kalwalhatian. Pero kung titingnan natin dito, doon sa mga makadiyos daw, na bagamat sila ay nagkakaroon at naghahangad ng kayamanan mula sa Diyos, ang kanilang ugali ay magkaiba. Ang sabi nga rito, yun daw mga kayamanang ito na kanilang tinatangkilik, ang sabi rito, ay nagiging isang leksyon para sa kanila, para ang kanila pong adikain ay magtamo ng kalwalhatian at karangalan sa buhay na walang hanggan. So magkaiba po ang dalawa. Yung isa, binabanggit dito na ang kanilang pagkakaroon ng kayamanan sa pamagitan ng kalakasan, kasigasigan at kasipagan ay ginugugol sa maling layunin o dahilan, purpose. Pero pagka ikaw daw ay makadiyos, ang kayamanan na mayroon ka na siyang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng iyong lakas at sa tulong din ng Panginoon, ito daw ay ginagamit sa pamagitan ng pagwawalhati sa Panginoon. Ito daw ay nagiging leksyon para sa iyo, no? Pag ikaw ay mayroong kayamanan, mayroong kang pera, mayroong kang ari-arian, ito ay nagiging leksyon sa iyo. Yun ang kagandahan doon, nagiging leksyon sa iyo para angkinin at adikaing magtamo ng kalwalhatian, karangalan at buhay na walang hanggan. No? Yun yung kagandahan pagka ikaw ay isang makadiyos. Hindi nagiging masama ang kayamanan sa iyo. Subalit pagka ikaw ay hindi makadiyos, ikaw ay isang taong makasanlibutan, ang hangad mo lagi ay mga bagay na kung saan ay lalong magdidiin sa iyo para lumayo ka. No, yun yung pagkakaiba. Kaya nga sabi rito, sa pinakahuli, kung yun daw mga anak ng sanlibutan ay nagiging masigasig sa pagkamal o sa pagkakaroon ng kanilang kayamanan. Gusto nilang lalo pang magkaroon ng kayamanan. Napakasipag nila. Napakasipag. Ang sabi rito, nawa daw, sabi rito, sa ganito ring paraan, makita daw ang kasigasigan ng mga anak ng Diyos na gumawa ukol sa makalangit na kayamanan. No? Yun yung lesson na makukuha natin dito. Kung yung mga taong makasanlibutan ay naghahangad at masigasig sa pagkuha ng maraming
kayamanan sa mundong ito, mas lalo daw dapat nating maipakita na tayong makadiyos na natatakot sa Panginoon at naghahangad ng kalwalhatian ng ating Panginoon, na tayo ay maging masigasig na gumawa sa makalangit na kayamanan. No, yun yung baliktad. Kasi ang sabi nga rito, yun daw anak ng sanlibutan ay higit na marunong sa kanilang lahi sa mga anak ng kaliwanagan. Parang puzzle siya, no? Para siyang puzzle. Pero ang tinutukoy kasi rito, totoo naman talaga yon, kasi pagka ikaw ay isang taong makasanlibutan, matalino ka, no? Naghahanga kasi nag-iisip ka kung paano ka magkaroon pa ng napakaraming kayamanan. Pero ang pagka ikaw naman ay makadiyos, nagiging matalino ka hindi doon sa mga bagay na makakasira sa iyong espiritual, kundi ikaw ay nagiging matalino para ikaw ay makakuha ng kayamanan na mula sa langit. So yan po yung ating pag-aaral, mga kaibigan ko, no? Na kinakailangan, bagamat tayo ay nasa sanlibutan ito, bagamat tayo ay masipag sa pagkuha ng mga kayamanan na meron sa sanlibutan ito nawa ay hindi maging dahilan para tayo ay mapalayo sa Panginoon. Kundi bagkos, ito rin ang maging dahilan para tayo ay magiging masipag at maging masigasig sa paggawa ukol sa makalangit na kayamanan. Pagpalain po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Amen, mga kapatid. Ano po, salamat Amen. po, Pastor Sirin Praise the Paulino, Lord. sa iyong napakagandang ibinahagi sa umaga nito. At sa ating Acts prayer ay andiyan ka pa ba, Kuya Edgar? Pwede ba ikaw yung sa Yes, brother. Sige po. Ayan, sige. Ikaw yung sa adoration and confession. Ako naman ang sa supplication. So mga kapatid, tayo ay dadako sa ating silent prayer at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa panalangin. So let us pray po, mga kapatid. Namin banal, Panginoon po naming Diyos. Ikaw na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diyos na manlalalang, makapangyarihan sa lahat. Dakila sa lahat, banal sa lahat. Puno ng kaluwalhatian ng inyong banal na pangalan. Walang hanggan ng inyong pong pagmamahal at ang inyong kabutihan. Narito, O Diyos, sa oras na ito, kami po ay sama-samang sumasamba sa inyong pong banal na pangalan. Kinikilala ka bilang aming Diyos. Panginoon, may-ari ng aming pong buhay. Kaluwalhati nawa, O Diyos, ang inyong banal na pangalan sa aming pong kalagitnaan. Sakupin po ninyo ang bawat isa po sa amin. Punuin kami ng inyong banal na presensya. Basbasan ng inyong pong Santong Espiritu. Patawarin kami sa aming pong mga kasalanan, mga pagkukulang, pagkakamali, kahinaan. O Diyos, lahat ng hindi marapat sa inyong banal na harapan, niluluhog po namin at sinusuko ang aming pong mga sarili sa inyo. Sakupin po ninyo ang bawat isa. Baguhin ang aming pong mga puso, mga isipan na napapahiwalay sa inyo.
at hayaan na ang katuwiran ng aming pong Panginoong Hesus ang ibihis po ninyo sa bawat isa sa amin. Patawarin po kami, tanggapin po kami, at kilalanin bilang inyo pong mga anak. At naladalangin po namin sa pamamagitan ng inyo pong mga biyaya, kami ay makamuhay, makagawa ayon sa inyo pong katuwiran. Tulit po namin maipahayag ang inyong katotohanan. Magliwanag po kami sa sanlibutan kung saan niyo po kami sinusugo. At hayaan na maganap po namin ang inyong pong kalooban. Hanapin namin at unahin ang inyong katuwiran, Panginoon. Huwag po ang aming pong sasarili. Hayaan po na sa mga oras nito, O Diyos, kasama ng aking pong mga kapatid, gayon din ang aming pong mga pastor at mga leader, ay maranasan po namin ang inyong pong buong pakikisama, kabanalan, kapayapaan, at kasiyahan na nagmumula po dyan sa kaitaasan. Ito po asama namin at dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat. Maraming salamat po sapagkat ikaw ay laging nandiyan para sa amin, nakatingin sa amin, gumagabay sa amin, o dakilang Diyos. Salamat po dahil ikaw ang aming provider. Salamat po dahil ikaw ang aming protector. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan araw-araw. Salamat po sa patuloy na pag-invite sa amin sa bawat umaga na muli kaming kumunik sa iyo. Salamat po dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Sa pagpapatuloy, narito ang aming mga kahilingan sa umaga na ito. Una, ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon, o dakilang Diyos, ang nagsakripisyo ng oras para kumunik sa iyo. Maaari po ba ay patuloy nyo dinggin ang kanilang mga personal prayer request. Mayroon silang mga pinagdaraanan sa buhay sa mga sandali na ito. Marami din silang mga pasalamat, o dakilang Diyos, ang mga naka-join sa Teams Live ngayon, sa Facebook Live, sa YouTube, at kung saan pa bang mga platform na na-share ang programa na ito. Aming nilalapit ang bawat isa sa inyo sa umaga na ito at nagpapasalamat kami. Kaya hindi naman ang sambayan na Brother Edgar Sabio, ang kanyang buong sambayan, ang kanyang pamilya, ang kalusugan ng bawat isa, at patatagin patuloy ang kanilang pananampalataya. Ngayon din ang sambahayan ni Brother Arnold Tiokson, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang pinagkakitaan, ngayon din ang kanyang ministry. Patuloy din namin sinasama, o dakilang Diyos, ang buong sambayan, ang pamilya at distrito ni Pastor Serene Paulino, ang kanyang ministry, ang kanyang panguna, ang kanyang pagiging magandang halimbawa sa kanyang bahay tahanan at sa kanyang sambahayan na kanyang inasasakupan. O dakilang Diyos, patuloy niyo po siyang pagpalain ng malusog na pangatawan at malusog na isipan upang sa kanyang pamumuno ay patuloy niya ay ikaw ang maitaas at makilala ng bawat isa sa kanila kung sino ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Amin ding sinasama sa panalangin ng iba pang mga kahilingan ng daily spiritual empowerment program na ito na nagiging daan upang kami makakoneksyon sa bawat umaga ng bago magsimula ang aming buhay. Kaya din naman sa hapon, sa missional evening bago matapos ang maghapon, ay patuloy po itong pagpalain, o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang aming headquarters project, Every Family Builder program. Ito po ay programa ng pagkakaisa. Nawa kami magkaroon ng puso ng mga taga-Macedonia, o dakilang Diyos, na kung saan ay mawala ang aming pusong makasarili at mapalitan ng pusong mapagbigay kaya ng mga taga-Macedonia. Ito ay maitayo na maging sentro ng aming nasasakupan at maging pagpapala sa lahat ng bawat isa. Dalangin din namin ang disaster church training at trainings na gaganapin sa July 17 to 19. Nawa ang kanilang preparation ay samahan po sila sa bawat araw ng kanilang pagpiprepare, at ito ay maging maayos ang programa na ito at maraming makinabang, o dakilang Diyos. Ngayon din ang mga crusade at evangelism na nagaganap sa mga panahon na ito at patuloy na magaganap hanggang sa pagtatapos ng buwan sa San Leonardo, sa
Palapa Upig Church sa Kabatuan sa Botolan, sa Santa Lucia sa San Miguel, Bulacan, sa Bunga, Karanglan. Ay patuloy na nagaganap ang mga pangaral dito na nagbibigay ng mabuting balita sa mga taong nauuhaw sa katotohanan o dakilang Diyos. Maaari po ba na bigyan ng karunungan ng bawat isa? Gayon din naman ang mga tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas ng mga lugar na ito, lalo higit sa bayan ng San Leonardo, ay maaari po ba na selyohan ang kanilang mga puso, ng kanilang isipan ay nakatuon sa iyo simula sa araw na ito at hanggang sa Sabado sa kanilang pagtanggap ng bautismo ng tubig at ng banal na espiritu. Dalangin din namin ang mga LE Publishing Ministries Seminar sa June sa gaganapin sa Baguio. Ngayon din ang mga leaders na at mga aming mga members ng mga LE na ito ay patuloy na gumagawa, ay nagbabahay-bahay, naglilingkod sa iyo ang dakilang Diyos. Patuloy na bigyan sila ng kalakasan sa araw-araw at ang kanilang mga customer ay isang mga kandidato papunta sa langit na bayan. Dalangin din namin ang Kamatis Mission Group sa DRT Bulacan. Sila po ay naghahanap ng mga sponsors sa dakilang Diyos upang mapasimula ng kanilang bahay-sambahan doon. At sila ay mayroon ng lupa o dakilang Diyos. Alam namin na ikaw ang puprovide para sa pagtatayo ng kanilang bahay-simbahan na kanilang masisilungan sa kanilang pagsamba. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang mga kapatiran na narito ngayon sa aming listahan. May mga karamdaman silang pang pisikal, ang iba ay nangangailangan ng patuloy na kagalingan, ang iba naman ay spiritual strength. Dalangin namin o dakilang Diyos ang patuloy na kalakasan at kagalingan ni Elijah Manalos, ni Nori Lachica, Pastor Ray Letran, si Brother Jerry de la Cruz, Brother Wilfredo Nepomuceno, Natividad Bacane, si Jave Motmot Gilalas sa kanyang recovery, Marcos Espirito, si Nanette Fabian, si Raj Pepito, gayon din si Rhea Arasa, Mercy Rodriguez, Aida Santos, Andre Isidro, Aziel Suwan. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran na ito, kayo po nakakalam ang status ng kanilang kalusugan sa mga sandali na ito. At higit sa lahat, kayo po ay nangako na sila ay inyong pagagalingin. Ang inyong mapagpagaling na kamay ang umihipo sa kanilang mga kalusugan, higit sa lahat sa kanilang mga puso. Sapagkat kung ang kanilang puso ang unang gagaling o dakilang Diyos, ang kanilang pamumuhay magiging magaan na punong-puno ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. Nais din namin isama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon sa platform na ito. Meron din po kaming mga karamdaman na dakilang Diyos. Karamdaman ng espiritual na minsan kami may pagtutuda sa iyo. Minsan kami ay natatakot, nalilito, naguguluhan. Maaari po ba hipuin din kami na iyong mapagpagaling na kamay. Amin pong espesyal na dinadalangin sa umaga na ito. Aming kapatid na si Brother Edmond Sabio na nakararanas ng lagnat at pagchichil o dakilang Diyos. Nawa ang sakit na ito ay hindi magtagal at mabilis na gumaling sa tulong na iyong pagpapagaling o dakilang Diyos, upang siya ay magkaroon ng magandang kapahingan at araw ng Sabat bukas sa kanyang paggising sa umaga. O dakilang Diyos, patuloy po siyang hipuin ay mapagpagaling na kamay at siya ay makapagpatuloy sa kanyang ministry na maging example sa kanyang sasakupan o dakilang Diyos. At na aming hinihiling at pinasalamatan ng iyong pangako na sa ang aming hiniling ay amin ang itinatanggap na ito iyong ibinigay na sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God first morning po mga kapatid. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras na Wala pong sound, Brother Melvin.
tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya Pastor Tayo po'y Shirley. manalangin, mga kapatid. Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong pakikisama sa aming pong pagsamba ngayong umaga. Kami po ay nakarinig ng pabalita mula sa pagbabasa ng banal na kasulatan hanggang sa matapos po namin ang Council on Stewardship. Marami po kaming natutunan sa mga napag-aralan po namin. Tulungan niyo po kami na ito po ay aming magiging inspirasyon sa araw-araw naming buhay, lalong higit sa aming spiritual na kalagayan. Lalo kaming lumago at lalo kaming mapalapit sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, lalo kaming gagawa sa inyong banal na gawain upang patuloy kayong mawalhati at mapuri sa aming buhay at magkaroon kami ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Inihiling po namin na sa buong maghapon na ito, dakilang Diyos, samahan po ang bawat isa sa amin. Walang kasamaang mangyari at samantalang kami ay haharap sa buong maghapon na ito sa mga hamon ng buhay. Samahan po kami ng inyo pong banal na anghel. Magtatagumpay kami sa aming pong gawain sa buong maghapon na ito at bukod doon mapuspos kami ng banal na Espiritu na ang patuloy na makita sa amin ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nga po isinasamo namin ang lahat ng ito sa inyo sapagkat kayo ang aming Diyos na tagapagligtas. Narito kaming lahat. Puspusin po kami at pakabanalin at patawarin sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa namin. Salamat sa pagtugon. Hinihiling namin ang lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. 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 Tayo po ay mag-chanting muna mga kapatid, ano? Pwede natin sabayin to. Let's go.
vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to this mission, pursue initiation through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. Amen. Good morning. Amen. God bless morning po sa lahat mga kapatid. Good morning po. Good morning po. Babay po sa ating lahat. Morning, Marika. Morning, Ate Neneng. Mission. Good morning po. Mag-mission. Morning, Ate Neneng. Pastor Sir Paulido. Kuya Sally, welcome back. God bless po. Sir Melvin. Opo, si Ma'am Marika. Sa Good iba morning sa pang inyo mga dyan. kapatid. Morning po sa inyo Mr. lahat. Nenen, Arena Risa, madilim pa dyan. Morning. Brother Sa Eliseo, iba, Pastor. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo ngayon. Sa Leonardo, Salamat, mga nakita kapatid. naman ang pala yung God bless po. sa Leonardo, kinamayan pa kita na ni Risa. Ayun, Brother Edmond, palakas ka. Malakas ka. Sister Neneng. Hello. God bless, Sila Brother Edmond. Jared. Sila Brad. Pagod po. Pagod po ang aking dalawang anak. Pagod. Tayo pag-meeting na. Bye-bye. Ayan mga kapatid, happy preparation day sa lahat. Kaya din sa mga nasa Facebook Live. Bye. Wala natin Si Miss Kuya Monching, bilang ka Walang na Kuya Monching. Sige mga kapatid, atin ang i-end ang ating meeting. Magpatuloy tayo mamayang gabi, missional evening. In 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Salamat po. Bye po. God bless po.